Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. E.S. Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Update sa seafarers attack by Houthi rebels. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang nasagip mula sa Houthi rebels sa Red Sea. Nakauwi na sa bansa kagabi, July 16, ang 8 seafarers na nasagip mula sa MV Eternity Sea. Sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, dumating noong isang araw sa Jisan Port sa Saudi Arabia ang 8 Filipino seafarers na inatake ng mga rebelding grupo na Houthi noong July 7 at 8. Bago makarating sa bansa, nabigyan na ng agarang tulong ang mga marino sa pamamagitan ng pagtutulungan ng MWO, OWA at ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay batay na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. Makakatanggap din sila ng financial assistance mula sa Action Fund ng DMW, Emergency Repatriation Fund ng OWA at DSWD at Medical Care sa DOH. Bibigyan din sila ng tulong mula sa NNIC sa ilalim ng DOTR at iba pang tulong mula sa National Reintegration Network para sa kanilang pagsisimula dito sa Pilipinas. Ayon na rin sa utos ng Pangulo, kasalukuyan ng kinokontak ng pamahalaan ang pamilya ng 13 seafarers na nasa barko pa. Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Isang patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Para pagaanin ng pang-araw-araw na pasanin ng mga Pilipino, epektibo na kahapon ang 50% fare discount ng mga senior citizens at PWDs sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang ginhawa sa ating mga kababayan lalo na sa vulnerable sectors, kasunod ito ng 50% discount para sa mga estudyante noong Hunyo. Layunin ng Pangulo na mabawasan pa ang gastos ng mga seniors at PWDs para may dagdag budget sila sa kanilang maintenance medication at mga support or assistive equipment. Bukod sa mas pinalaking fare discount, inanunsyo din ni Pangulong Marcos Jr. na magsisimula na ang operasyon ng 3 dalian light rail vehicles sa MRT3. 2014 pa nabili ng gobyerno ang mga tren pero hindi pa rin ito napakinabangan ng taumbayan. Kaya't ginawa ng paraan ng mga eksperto para maging operational at magamit na ang mga ito. Nasayang ang potensyal ng dalian trains noong mga nakaraang administrasyon, kaya't minabuti ng Pangulo na ipaayos ang mga bagon para sa ating mga kababayan. Sa susunod na taon ay target na maging operational na ang natitirang 45 dalian trains para gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Inatasan naman ng Pangulo ang DOTR na pabilisin pa ang inspeksyon sa mga natitirang dalian trains para magamit na ito sa lalong madaling panahon.
Siguraduhing masusuri at magagawa ang regular maintenance ng mga tren. At tiyaking gumagana ang mga escalator at elevator sa mga train station para sa mga mas convenient at sa magagamit ito ng mga computer or ng mga commuter. Bilang solusyon sa traffic at congestion ng public transportation, panoorin po natin muna ang video. Sa amin, mga senior. Malaking tulong sa mga kagaya naming mga senior sa kayong mga member ng grupo namin. Ang laking tulong sa aming lahat. Malaking bagay po. Malaking bagay sa akin. Bagay. Wala na kaming trabaho. Wala na kaming trabaho, matanda na, 78 na. Nabigyan kami ng pagkakataon ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos po, sa kanyang mga plataforma. President Bongbong Marcos pa rin, ma'am. Wala nang iba. Salamat po. Marami din na bago. Nakatipid. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project kahapon. Batid ng administrasyon ang urgent need sa mas epektibo at na maaasahang mass public transit sa bansa, kaya kasama ang DOTR ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa construction site para alamin ang status ng proyekto at tiyaking umuusad ito. Ang Metro Manila Subway ang kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas na tatahak mula Valenzuela hanggang Parañaque at may haba ng higit 33 kilometers. Inaasahang kayang gawing 41 minutes na lang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Manila Airport sa oras na maging operational ito. Konektado naman ang subway sa MRT-3, MRT-7 at North-South Commuter Railway para sa maayos na transfer ng mga pasahero patungo sa iba't ibang destinasyon. Layunin ng subway project na gawing mas mabilis at convenient ang pagbiyahe ng mga commuter, mapa-estudyante o empleyado man. Hindi na kailangang gumising ng sobrang aga para lang makaiwas sa traffic. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOTR at DBM. Siguraduhing matatapos ang proyekto ayon sa target date. Tiyaking maayos ang construction sites para hindi makadagdag sa abala ng commuters. At siguraduhin din ang tamang pag-release ng pondo para on time ang tapos ng proyekto. So yung ating subway project na papaabutin natin itong phase na ito hanggang Valenzuela. This project is much more focused on the subway, and this is a first showcase in this country. So maybe it could be a very good benefit, not only for the passengers, but also the users. But on the other hand, we are also supporting the NSCR and other trains like LRT or MRT. I urge everyone to keep going, and we look forward to the day when we can say na nasakyan na natin yung subway sa Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, Good morning. may directive po ba si Pangulo Marcos amid the expected arrival of Krising na eventually sabi ng Pag-asa mukhang magiging bagyo na? Opo, meron pong mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At patuloy pa rin po ang pagmomonitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders, sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, gano'n din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all
stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. Yusek, isang tanong pa sana, Yusek, yung tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na, at tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem na may kilalaman din, Yusek, doon sa welfare ng mga mangingisda natin, at medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Eventually, pupunta rin ito sa Office of the President after ng bicameral. Suportado ba ito ng Palasyo, Yusek? Opo, sa lahat po ng ikagaganda ng ating environment, sa ating aangat po ng taong bayan, mga mangingisda po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Yusek. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the Palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya at pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng Palace sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina ng command conference with the AFP at ginap po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.
Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusek, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung report na yan sa kanyang State of the Nation address? Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang, Yusek. Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic nation. Dapat lamang po natin i-promote at ipagtanggol ang ating sovereign rights, ang ating mga karapatan, patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Okay? Laban kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA sa loob lamang ng isang araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at palawakin pa ang operasyon kontra illegal drugs sa buong bansa. Umabot sa 44 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng ahensya sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa NAIA Terminal 3 nitong July 14. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang dalawang suspect, habang sasailalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Lab Service ang nakumpiskang droga. Pinuri ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang koordinasyon sa pagpigitan ng PIDEA, NAIA at Customs personnel sa pagbabantay ng border ng bansa laban sa dangerous drugs at drug traffickers. Para isulong ang kalusugan at labanan ang malnutrisyon, nagsanib puwersa ang DOH, DSWD, DILG at 235 LGUs upang paigtingin ang mga programang pangkalusugan para sa mga batang Pilipino, lalo na sa kanilang first 1,000 days. Ayon ito sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas malusog ang bawat batang Pilipino. Lahat dapat kumpleto ang nutrisyon mula pagsilang hanggang paglaki. Inilunsad ng DOH ang Nutrition Leadership and Governance Program upang palakasin ang kapasidad ng mga lokal na opisyal para mabigyan ang sapat at karagdagang serbisyo sa mga buntis, ina at sanggol sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim ng programa, makakaasa ang mga kababayan natin ng suporta sa prenatal care at maternal nutrition, proper breastfeeding at complementary feeding, malinis na mga pasalidad at mas mabilis at abot-kayang access sa health services sa bawat LGU sa buong bansa. Kakulangan ng sustansya ang sanhi ng pagkakabansot at malnutrisyon sa mga bata, kaya minarapat ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na isulong pa ang kampanya para mas malusog at masiglang kabataan. Dahil sa bagong Pilipinas, walang batang maiiwan sa laban para sa kalusugan.
At dito na po nitatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.